Hi, I'm Noor Mercadal and I'm the leader of this group. And now let's start our dental clinic management system. So, greetings mga Rebana, Ma'am Sai. Ako nga pala si John Alex Silompay from ITB and ako nga po pala mag-explain sa code 362127 ng code namin. So, first of all, may nakikita naman po kayo diyang sa taas na code namin is may naka-private po. So, ano nga pala yung naka-private dito? Ito nga pala yung mga components para ma-secure at hindi basta-basta ma-access outside the class. Dito natin dinidefine yung mga panels like yung PN register, kung saan ilalagay yung mga registration form. May mga text field para sa input ng mga patient details tulad ng name, age, gender, contact number, address, at email. Lahat ng yan is kailangan para makapag-register po si patient. So, meron din tayong mga checkboxes para sa selection ng service at isa ang combo box para sa type of service. So, meron po tayong tatlong type of service dito po sa code namin. Meron po tayong service 1 data, service 2 data, and service 3 data. So, ito nga pala is para po makapag-filter kung anong klase ng service ang ipapakita. May J-spinner din para makapili ng date and type ng appointment which is key part ng registration process. Bukod dyan, may mga boolean variables tulad ng is register, is name taken, at is schedule taken para matrack yung kung register na ba yung patient, kung may kapangalan na, at kung may nakabook na sa same schedule para may iwasan ng duplication and conflict. So, may mga table models din na naka-prepared tulad ng Service 1 model, Appointment model, at etc. para sa display ng service at storing appointment records. So, dito nga pala magtatapos ang presentation ko regarding dito sa code namin and thank you po sa pakinig. Maraming salamat po and goodbye. Good day. My name is Leon J.C. Nanyas and I will now explain the code for the loading panel part of our program. First is PN loading equals new J panel. Dito po, gumagawa tayo ng bagong panel object na pinangalanan nating PN loading. Ito po yung container na gagamitin para sa loading screen ng program. Next is PN loading that set background new color 2045, 2045, 2045. Sinet po natin yung background color ng panel sa light gray gamit yung RGB values na 245 para magkaroon po ito ng malinis and neutral na design or itsura. Then, PN loading that set bounds. Dito naman po is inayos lang po natin yung size and position ng panel. Ilagay lang po natin ito sa top left corner ng window, x equals to 0, y equals to 0. Then, may sukat po ito na 644 by 421 pixels. Then, PN loading that set visible true. Sa line po na to, ginawa po natin visible yung panel para sure pong lumabas siya sa interface kapag niran yung program. Next is content pane that add PN loading. Inad po natin yung PN loading sa content pane ng JFrame and ito po yung main container ng lahat ng panels and components sa window natin. Then, PN loading that set layout null. Dito po, sinet natin yung layout manager ng panel to null. Ibig sabihin, manual nating ipoposition lahat ng components sa loob ng panel gamit yung set bounds. The next is, mag-a-add po tayo ng image. Gamit yung JLabel, label loading header equals new JLabel. Gumawa tayo ng label na tatawagin nating label loading header. Initially, wala po itong text or icon since dalawang quotation lang po yun nandun. Next is label loading header that set icon yung image icon. Nilagyan po natin ng image ang label and gumamit po tayo ng image icon. Yung file path ay papunta sa picture na dentalwelcome.png. Ito po yung image na lalabas habang naglo-load yung program. Then, label loading header that set bounds. Dito po is in-specify natin yung position ng image label at size nito sa loob ng panel. Then, PN loading that add label loading header. Idinagdag po natin yung image label sa PN loading para lumabas siya sa screen. Then, sunod naman po is maglalagay tayo ng progress bar. Yung progress bar equals new J progress bar. Gumawa tayo ng progress bar object na tatawagin nating progress bar. Ito po yung bar na magpapakita ng progress habang naglo-load yung program. Next is progress dot set foreground
yung color. Sinet po natin yung color ng bar fill sa dark blue gamit yung RGB value na 281,141 para visually align sa theme ng program. Then, progress bar that set string painted true, in-enable natin ang display ng text sa loob ng progress bar para mapakita ng user yung percentage habang naglo-loading. Then, progress bar that set bounds 143, 221, 361, and 32, katulad lang nun sa image label, sinet din natin yung position at sukat ng progress bar. Then, PN loading that add progress bar, nilagay po natin yung progress bar sa loob ng loading panel. Then, lastly is yung start loading. Tinawag po natin ang start loading method para simulan yung loading animation o progress logic. And dito po magsisimula yung actual na pag-fill ng progress bar. And that's the explanation po of the loading panel code. Thank you. So, dangal greetings everyone. I'm Vincent Timothy Mandap and I'm here para explain yung line 285 to 294 ng aming program. So, as you can see is nag-declare kami ng button dito na may string na register patient at may action listener na naglalaman ng method register patient. So, ano nga ba yung ginagawa ng method na ito? So, dumango tayo sa line 692 para ma-explain ko sa inyo yung method na ito. So, as you can see, from the first line is meron tayong if condition na naglalaman ng is register is equals to false. So, if ito ang ginagawa lang neto is tinitignan niya kung nakapag-register na ba yung patient or hindi pa. So, if hindi pa, magraran tong nasa loob niya, which is another if statement na nagche-check lang naman kung yung mga nilagay ni user is not empty. So, if it is not empty naman, pupunta siya sa else. Pero kung empty, is meron tayong pop-up na nag-show ng fields cannot be empty. So, dumanga tayo sa else. So, if si user is nalagyan niya naman ng laman, is pupunta tayo dito sa baba niya. So, sa else. So, sa loob ng else na to, is meron tayong isa pang if condition. So, merong nakapaloob dito is if check valid fields method is equals to false. So, ano nga ba yung ginagawa nito? So, ang ginagawa lang naman yan is chine-check niya kung valid ba yung mga nilagay ni user. Ang best example nito is yung age. So, if string yung nilagay ni user sa age, is magkakaroon tayo ng pop-up na nagsasabi ng error. So, after that is ito sa line 710, which is nagde-declare lang ng object array user data na naka-initialize sa 10. So, after that is meron tayong method na check patient name. So, ano nga ba yung ginagawa ng method na yan? So, ang ginagawa ng method na yan is nag-check lang kung may kaparehas bang name si user sa appointment list. So, if may kaparehas siya, magraran to ng true at papaulitin niya si user. So, magpa-pop up yon, may pop up or option pane. So, pag false naman is magraran itong if statement sa 715. So, is name taken is equals to false. So, after that is magi-store tayo sa user data index 0 ng txt name.getText. So, ang ibig sabihin nan is kukunin niya yung value ng text field na txt name at i-store niya sa index 0 ng user data. So, itong else naman is yun nga if yung name is already taken. Ayun yung pop-up na sinasabi ko kanina. So, after that is meron tayong user data index 1, 2, 3, 4, and 5. So, kinukuha ng 1 is yung age. Ini-store niya sa index 1. Same as 2. Ini-store niya yung gender sa index 2. Sa index 3 naman is yung email. Sa index 4 naman is yung contact.
at sa index 5 yung address. So after that, makikita natin na sa 6 to 9 is puro na null ito. So bakit? Kasi dapat magre-register muna si user bago siya makapag-book ng appointment. Which means, hindi pa nakakapag-book ng appointment si user dito. Kaya, inanal muna natin yung 6, 7, 8, and 9, which is naglalaman ng time, type of service, yung mga sub-service, at yung total cost ng service. So, after nan is meron tayong appointment model that add row user data. So, yung appointment model is yung default table model ng ating table sa appointment list. At i-add niya yung mga data na na-store dito sa object user data array. So, nandyan na yung name, age, gender, email, contact, at address. So, after that is meron tayong makikita ang current row is equals to appointment model.get row count minus 1. So, ang ginagawa lang naman netong line na to is tinatrack niya yung current row ni user. So, after that, after a successful register, is magdi-display tayo ng J option pane or a pop-up na naglalaman ng patient register successfully. So after niya mag-register after a successful register is i-clear niya. So meron tayong method niya clear register controls. So ang ginagawa nito is ayun nga kini-clear yung mga text field na finill up ni user kanina. So, after a successful register. So, makikita naman natin dito sa else, sa 748, may else tayo dyan. So, ang ginagawa lang neto is, if si user is nakapag-book na, pero hindi pa nakapag-appointment, or nakapag-book, ito ay magdi-display. So, magkakaroon tayo ng pop-up or option pane na finish booking for patient plus appointment that get value at current row, 0. So, ang ginagawa lang nito is kinukuha niya yung name ng user sa current row. So, finish booking for patient, for example, admin. So, ganyan. So, after that, is magre-return na tong method na to ng isRegister is equals to true. Which is yung makikita natin yan dito sa line 694 na isRegister is equals to false. So, ayan na yon. So, overall, thank you so much. And next part na tayo. And next one is the button clear. Create a new button labeled clear. Set its font with the font size. Also set the text color and the background color. Adding functionality with action listener. Add an event listener to the button when the button is clicked. And then this method calls clear registration controls. And the method clear registration controls include all the text area, setting the text to null. Basically, this method clears all the input fields in the registration form. Dangal greetings po. My name po is James Dominic Huit and I'm here to explain the line 387 to line 448 of our code. So let's start po with creating a JCombo box named CBO service types, which has a parameter of service types strings. So nag-add po tayo ng add item listeners para po matrigger po yung ating mga methods. Then gumawa po tayo ng item event named public void item state changed. Then dito na po papasok yung if else po natin. So if e.getState change is equals to item event selected. So pang-detect lamang po ito ng mga pagbabago po sa ating JCombo box na in-input po ng ating users. So gumawa din po tayo ng string named selected service, which dito po ma-i-store yung ating CBO service types na sinelect po ng ating users, which is mako-convert po into a string. Then yung selected service naman po yun kapag po nag-equals po siya sa preventive and diagnostic,
Then yung table service model po natin is masaset po siya into a service 1 model which has a parameter of service 1 data and service header, which is yung earlier po natin na code. Then yung 5 po nating checkbox is masaset po siya into a dental cleaning, oral examination, dental x-ray, fluoride treatment, and dental sealant. So, else if naman po, yung pinili po ng ating user is oral surgery and extraction, then yung table model po naman natin is masiset po siya into a service 2 model. So, meron po yung parameter na service 2 data and service header. So, yung mga checkboxes po natin na 5 is, of course, ma-update po siya, then magbabago po siya into a gingivectomy, surgical extraction, biopsy, simple tooth extraction, and wisdom tooth removal. So, else if naman po, yung pinili po ng ating user is cosmetic dentistry, then yung table service model po natin is masiset po into service 3 model na may laman pong service 3 data and service header. So, then, of course, ma-update po yung ating 5 checkboxes into teeth whitening, snap-on smile, veneers, gum depigmentation, and dental jewelry. So, ayun na po yung lahat. Then, sa pinakahuli po is nag-add po tayo ng set bounds. Then, get set selected index into 0. So, ibig sabihin po, yung default po niyan is may index po na 0, which is yung preventive and diagnostic po. Then, i-add po natin si CBO service type sa PN booking. Yun lang po. So, greetings everyone. I'm Billy John Bioxon and I'm going to explain the lines for 73 to 481 of our code. So, dito sa lines for 73 to 481, nag-add po kami ng J-button na may text na book appointment. So, if want ng user na mag-book appointment, and then i-click na lang nila to. Then, sa loob ng add action listener, meron tayong action performed. And sa loob nun, meron tayong method na book appointment. Then, dito naman po sa book appointment na method, meron tayo ditong if statement na i-check if a patient is registered. So, ang whole point lang nitong if statement is if hindi pa nakakapag-register ng panibagong patient si user, ay lalabas itong J-option pane show message dialog na please register a patient first, and then error, and then return false. Then next is meron tayo ditong string service selected. So, dito sa string na to, i-append lang ng i-append yung mga sinelect ni user na service. Like for example, if sinelect ko yung checkbox services 1, and kung ano yung laman na text ng checkbox na yon, i-add or i-append lang siya dun sa may string na service selected, and then same lang na nagfa-function ito dun sa mga iba pang if statement. Like for example, dito sa checkbox services 2, services 3, services 4, and then services 5. Then next is meron tayong another if statement. So if walang sineselect si user na services, or at least one service wala siyang sineselect, ay lalabas itong J-option pane na show message dialog, and then select at least one service. So, indicating na kailangan, bago ka makapag-book ng appointment, kailangan meron kang at least one na service na sinelect. And then, yan. Then, next is, meron tayo ditong method na check double booking. So, dito sa check double booking, iti-check lang if meron ng or taken na yung slot ng schedule for this date and time. So, dito po sa loob ng check double booking, meron tayo ditong data type na date, and then variable name na selected sched equals spinner date time dot get value. Then, meron tayo ditong for loop na may int I, so yung I yung magkakontrol ng row, and then meron tayo ditong another na data type na date, and then variable name na sched taken equals appointment model dot get value at I, so yung I yun yung row, index ng row, and then
index ng column which is yung 8. So, palaging 8 lang siya. So, yung 8 na column, yung pang 8 na column, yun po kasi yung column for the date and time sa appointment list. Then, meron tayo dito sa loob ng for loop na if statement. So, if sched taken but not equals to null. So, if hindi daw null ang value ng sched taken, and sched taken is equals to selected sched. So, yung if sched taken ay magkapares daw sila ni selected sched, magre-return na taken na nga yung schedule na yun. So, i-return na is sched taken is equals to true. So, if hindi naman nahanap dito sa for loop na to, yung if may kaparehas ba sa date na book or time na book, so, i-return si is sched taken as false. So, balik tayo dun sa ating book appointment na method. Yan. So, meron tayo dito next na if statement. If true itong statement indicating na hindi pa naman natatake yung schedule, papasok dito. So, yan. Sa loob nito, meron tayong double total is equals to calculate total. So, yung calculate total, ika-calculate niya lang yung prices nung sinelect ni user na services. And then yan, isa-store siya dun sa may variable na total. Double total. Then, appointment model that set value at, and then yung una dito ay yung combo service type that get selected item. So, isa-select lang kung anong, or i-return lang kung ano yung sinelect ni user na service type. Then, isa-store siya sa index ng row and column. So, ang first index ng row ay yung value ni current row, and then yung next is yung index ni column, and then next is appointment model that set value at and service selected. So, yun yung mga sinelect ni user na service is isa-store lang dito sa index na row ng current row na value, and then yung index ni column which is C7. Then next is appointment model that set value at, then spinner date time that get value. So, kukunin lang kung anong date and time yung sinelect ni user, or kung ano yung available time na meron sila, or date. Yan. So, isa-store lang yon dun sa may index na value ni current row, and then index column 8. Then, appointment model that set value at, and then yung total, kung ano yung pinaka-total price ng babayaran ni user, isa-store lang sa index row ng value ni current row, and then index 9 for the column. Then, next is, meron tayo ditong J option pane na show message dialog na indicating na appointment booked successfully. So, ibig sabihin na book na si user, or na book na si patient. So, meron na siyang mga service type na sinelect, yung mga services na inavail niya. Yan. So, mga date time, and then yung pinaka-total na babayaran niya. Then, meron tayo ditong another na method na which is si clear booking controls. So, si clear booking controls, i-clear niya lang yung mga sinelect ni user, parang i-reset niya lang yung mga values, parang kunwari sa text field, i-clear niya lang, parang i-empty niya, ganun, or kaya sa radio button, kailangan walang nakaselect, mga ganun. Then, next is return is registered equals to false para makapag-register ng panibagong patient si user. Then, since meron tayo dito from the start na meron tayong if statement na yan, if true yung statement kanina na hindi pa naman nag-take yung schedule, pero kapag hindi to true, papasok siya dito sa else statement. So, dito, i-validate that the schedule is already taken. So, if taken na nga yung schedule, lalabas si J option pane show message dialog na appointment schedule is already taken, and then error. So, i-indicate lang nun na taken na nga si schedule, and then return false. So, yun lang naman po yung all about sa method na book appointment. So, yun lang po. Dangal greetings everyone, I am Patrick Cruz S. Malana, and I am here para i-discuss yung line 485 to 496 ng aming code. So dito, gumawa kami ng calculate total button, and ang purpose nito ay para makita ng user yung total cost ng selected services na napili nila. So when this button is clicked, it runs a method called calculate total
which handles the commutation of the total amount based nga sa services na napili ng user. And after calculating naman, may nalabas na pop-up message and using the option pane para ma-display yung total cost in pesos. This feature helps the user quickly view the total amount they need to pay without manually adding up the prices. The detailed logic for how the total is computed is placed inside the calculate total method, which is defined separately in the code. So, greetings everyone. So, my name is Joshua Ramdino. So, for today, I would be discussing the line 501 to 511 of our code. So, let's get started. So, itong line 501 to 511 po is isa lang naman po siyang button nag-clear ng lahat ng sinelect ng user and even sa combo box. No, so ito ay isang clear button and meron siyang nakaset na text na clear and also sa loob niya is merong method. No, so yung method na yun is gumagana siya. No, so once na nira natin yung program, nandito siya sa part ng book an appointment. No, so once na nag-book ka ng appointment here, no, so nakapag-register ka na ng patient and magpo-proceed ka naman dito sa book an appointment. And kunyari na sa type of service, pumili ka dyan ng isa, like for example cosmetic dentistry, and nagpindot ka ng mga checkbox dito like teeth whitening. Yan, once na pinindot mo yung clear, so lahat dyan is mawawala, lalo na yung sa checkbox and also dun sa combo box dun sa taas sa type of service. So by default mapupunta siya dun sa zero index once na pinindot mo yung clear. So yun lang po. Greetings everyone, I'm Aljon Amnapa, and for today's video, ang explain ko naman po dito is yung line 521 to line 649 ng aming code. So let's move on. So ito po yung code namin. Punta tayo sa line 521. And as you can see, ang una ko muna explain is itong panel appointment list. So ang straightforward explanation dyan is isa siyang panel para sa appointment list. So, para mas maintindihan nyo, ito po yun. So, ito yun. Yung may table. Ayun yung appointment list na panel. And, as you can see, meron naman tayo dito appointment model, point set column identifiers, and yung parameter niya is appointment header. So ang ginagawa nito is nagsaset siya ng dummy data. So ito naman, ang ginagawa nito pala is kinukuha niya yung array na appointment header na nasa taas, which is ito. So ang mangyayari kapag rin na natin yung program natin, makikita na natin siya sa table ng appointment list. So, ayan. Dito naman tayo sa line 531. As you can see, meron tayong dummy data dito na array. So, ang ginagawa ng array na to is dinalagyan natin ng data ang ating table as default. Ito yung default na data niyan as first row. So, kapag rinan natin yung program natin, makikita natin siya sa appointment list, which is ito. Yung name niya, Juan de la Cruz, age 24, gender niya is male, email address yan, and so on. And dito naman tayo sa line 534, meron tayong scroll pane, which is pangalan niya is appointment scroll pane. And yung parameter naman niya is table appointment. So
So, ang table natin, hindi siya gagana kung hindi mo siya ilalagay sa scroll pane. Tsaka, ang isa pang reason bakit naglalagay tayo ng data sa anong table sa scroll pane is para pag lumaki yung table, makikita mo siya. Makapag-scroll ka pala. And dito naman tayo sa line 540. May table appointment yung JTable, which is yung parameter niya is appointment model. So, ito ang kinukuha niyan. And meron naman tayo ditong method sa line 541, which is public boolean edit cell up intro in column wt point mn object yung parameter niya. And syempre, naka-false muna yan. And dito naman tayo sa line 552. Meron tayong JLabel, label appointment list, new JLabel, and yung parameter niya is appointment list. So, ayan po yung nakikita natin dito. Ayan yan. Ayan yung JLabel na yan. And dako naman tayo dito sa sidebar panel. And dito sa line 566, tinawag na natin yung side knob natin. And sa line 567 naman, sinet background natin, set bounds, set visible to false, and inad natin sa ating content pane. And set layout to null. And sa line 573 naman, meron tayong label nav header. So, itong side nav, makikita natin siya dito. Yan, yung buong kulay blue na yan, side nav panel po ang tawag dyan. So, itong Section E Dental Clinic Management System na image, naka-J-label po yan. So, kaya yung nalagyan ng image is sinet icon natin. And ayan, as you can see, sinet icon natin to dental header point P. So, ayaw walang laman yung parameter nito kasi wala namang text doon, icon lang. Dito naman sa line 579, meron tayong J button which is button register patient, and yung laman yan is register new patient. So, ito naman yan. Ito yung register new patient. So, kapag pinitot mo, lalabas yung panel ng register. So, dito ako mag-fill up. And kagaya ng in-explain ko, meron tayo ditong action listener. Kapag pinitot yung register new patient, yung kakalabasan niyan is yung panel booking is magiging false. Yung appointment list naman na panel ay false muna. And yung panel register lang yung lalabas, yung mag-show. So, bale, magkakahiwalay po sila ng panel. And yung pinili natin mag-show dito is yung panel register, which is ito. Ito yung panel ng register. Ito yung panel ng book an appointment. Yung panel naman ng appointment list. Dito naman tayo sa sa J button ng button book appointment. So, as you can see, yung parameter nito is book an appointment. And yung icon image niya is book point pin. So, ito yan. Yung button na yan. Kapag pinindot daw yun, ang magiging visible lang is yung booking na panel. And meron naman tayo ditong button, which is button appointment list. Straightforward lang din yung parameter niyan, appointment list. And yung icon image niya is calendar point pin. So, ito naman yan. Ito yung icon. Ito yung text. So, ito naman yung button exit. So, kapag pinindot daw itong button exit ito, yung may lalabas na exit application na method. And yung image icon niyan is yung power off point pin. So, straightforward lang din ang ginagawa ng exit button. Ang ginagawa niyan is pino-close yung mismong program. So, ito yung ginagawa niyan ng exit application na method. Pino-close yung mismong program. So, ayun lang po yung brief explanation ng aming 521 to 649.
So, thanks for watching. Hi, I'm Noel Mercadal, and I'm gonna explain the series of check validations method sa ating code. So yung unang-una muna is yung check patient name. So sa method na to, yung ginagawa lang nito is check lang if yung name ng current patient is already taken. So if taken na siya, mag-return siya ng true and then false pag hindi. So sa loob nating method, meron tayong variable na string, patient name, and nilalagay lang natin doon yung value ni text field name. So text field name dot get text. So gumamit tayo ng for loop para sa iteration sa bawat row. So for loop int I is equal to 1. So bakit 1? Kasi ini-skip natin yung dummy data. So yung row 1, yung row 0 kasi is for dummy data, and then yung susunod na row which is row 1. So 1 agad magsisimula to. So I is less than appointment model. So yun yung model nung appointment list. And then that get row count. So that get row count, ginagawa lang nito is ginaget lang yung current numbers of row sa loob ng model na yon. And then I++, increment. So sa loob naman ng for loop na yon, meron tayong string ulit, data type ulit to, string or variable ulit to na name taken. So string siya equals appointment model that get value at I, which is yung row, and then 0 is yung column, which is yung name. That to string. So yung ginagawa lang nito is gumawa tayo ng variable para sa name taken ng mga ibang user. So sa iba't ibang row. So makita natin na gumamit tayo ng I as a value for the row kasi nga gumamit tayo ng for loop, and then yung I mag-iterate yan. So kada iteration mag-iiba yun. Row 1, row 2, row 3, so on. So if yung name taken is not equals to null, ibig sabihin hindi siya empty, and name taken that equals to patient name. So yung ginagawa lang ng name taken that equals patient name, if yung name taken variable na to is equals sa patient name variable sa taas, which is yung unang-unang variable bago makamit tong for loop na to. So if nagtulo and then mag-return si is name taken variable natin sa taas as true. So yung variable na yan, state yan na nandito. Yan, is name taken, which is false agad. Kasi nga wala pa naman tayong nilagay doon eh. So if taken na yung name, mag-return siya ng true. And then if false, kung hindi pa siya ng taken, mag-return siya ng false. So yun lang for check patient name variable. So yung next na validation method na ginagamit natin sa loob ng register patient method is yung check valid fields. So yung ginagawa lang nito is check lang niya if yung fields na nilagay, if yung data sa loob ng fields na nilagay ng user ay valid. So if valid siya, mag-return siya ng true, and then false pag hindi. So to start, gumawa muna tayo ng mga variables para i-store yung data na nilagay ni user. So meron tayong patient name, string patient name, tapos yung value nun is yung text field name dot get text. Tapos meron tayong string patient gender, tapos value nun is yung text field gender dot get text, and then patient age, int patient age, na yung value nun is txt text field age dot get text na ginawa nating integer. So pinalis natin yung string sa integer kasi nga naka-int tayo. So after that, meron tayong mapapaglagyan ng mga data, ng mga value. I-check naman natin kung tama ba yun. Kung tama ba yung nilagay ni user. So, para doon, gumamit tayo ng for each loop. So, dito, for each, gumawa tayo ng character
na may pangalan na name, and then nilagyan natin siya ng value ng patient name, which is itong string na to. Tapos, ginawa natin siyang character array. So, sa loob ng loop na yon, meron tayong if character dot is digit. So, if may digit ba sa character na yon, which is yung name, gagawa tayo mag-appear yung J option pane na name cannot contain numbers. And error message siya kasi bawal ang number sa loob ng name field. And then mag-return siya ng false. Ibig sabihin hindi siya valid. So after that, na-check na natin yung numbers in name. I-check naman natin if valid ba yung age na nilagay. Or yung string din. If valid ba yung age. So if, buwan tayo ng if statement doon. So if patient age is less than, equals 0, or patient age is greater than or equals to 100. So bawal maging less than 0 yung age, and then bawal maging greater than 100 yung age. So if mangyari man yon, lalabas yung J option pane na invalid age. So next naman done is yung numbers in gender. So katulad lang din to nung numbers in name. So same lang sila dito, same logic lang sila dito. So for each pa rin yung ginamit. And then gumawa tayo ng gender na character sa loob ng for each loop. And then nilagyan natin ng value na patient gender dot to character array. So yung patient gender, which is ito yun. Tapos ginawa lang natin siyang character array. So if character is digit, so kapares lang talaga sa main name. Pero dito is gender naman yung variable sa loob. So ito yun. Lalabas yung gender cannot contain numbers. So bawal 1, 2, 3, 4 sa gender kasi hindi naman gender yon, dapat male and female lang. And then mag-return sa false. So after that, dahil nga dapat male and female lang yung gender, magagawa din tayo ng validation if male or female ba yung nilagay ni user. So ito yung validation para sa male and female. So if statement lang siya, if statement not patient gender is equals ignore case. So equals ignore case, ano lang yan? Pwedeng maliit, pwedeng malaking case. Walang ano yan, hindi mag-error yun. So male and equals ignore case female. So kaya may not kasi ginawa natin siyang hindi. If hindi equals, yun yung ibig sabihin nun. So if hindi equals, sa para sa to, mag-false yan. O sorry, mag-true yan. And then mangyayari itong J option pane na galabas ng gender must be either male or female. Tapos error, and mag-return siya ng false. And then pag hindi naman nangyari yun, mag-return siya ng true. Which is, ibig sabihin nun, valid lahat ng validation checks and valid lahat ng nilagay ni user sa loob ng yon. So sa loob ng lahat ng yon, meron tayong try catch para lang sa error handling lang din. So if ito yung sa may naman, sa may age strings naman. So naglagay tayo ng catch, tapos nandun yung number format exception. So if may number sa loob ng int, kasi int yun int yung pinaglagyan ng patient age, diba? So if may string sa loob ng integer, lalabas ito yun, para dito yun, number format exception. And then lalabas tong age cannot contain strings. And then mag-error, and then return false. So yun lang for the check valid fields. And yung both check valid fields and then check patient name is ginagamit natin for the register patient method. So sa method na to, dyan natin ginagamit yung both methods na. So since tapos na tayo mag-explain ng logic behind our system, let's actually try to run and test to see kung paano ba nangyayari yung system yan or kung ano yung tsura. So let's start. So let's run, and then yun, pagkaroon natin, lumabas na agad yung progress bar and Section E Dental Clinic Management System. So pagkatapos ng progress bar, lumabas na agad yung welcome message, which is welcome to Section E Dental Clinic Management System. So welcome to our management system. So let's click OK to actually start testing. So dito makikita natin na by default, nakalagay na agad sa register yung patient, yung panel natin. So ito yung register patient panel, and then dito yung side knob panel natin. So if click ko yung mga buttons sa loob ng side knob, nalabas yung corresponding panel kung ano ba yung ginagawa ng book an appointment, lumabas yung book appointment panel. Appointment, ito, appointment list, lumabas yung appointment list panel. So nakaset visible lang sila.
So let's actually try to insert a patient. So let's say pangalan ko. And then age is 21. Gender is male. And then email, testing at gmail.com. Contact number, like random numbers lang yan. Pero let's try to actually 999 7564 765 4321. So yeah. Address is Cabuyao, Laguna. So let's try to register the patient. So yun, may lumabas na agad na J-option pane na register patient successfully. So let's click OK. And then na-remove mo yung data kanina. So saan pumunta yung data na yun? So let's see the appointed list panel para makita natin. So yun, lumabas na yung data natin. So itong row 1, dami data lang yan, for example. And then yung row 2, which is yung bagong patient natin, which is me, my name. So Lian Mercadal, 21, mail, lagay natin. Yung email address is testing@gmail.com, number, and then address, so yung Laguna. And dito sa may 4 na columns, wala pa tayong data. So null pa siya. Kasi hindi pa tayo nakakapag-book ng appointment sa patient na to. So let's actually try to book an appointment. So gusto ko ng dental cleaning, oral examination, and dental x-ray. So diagnostic lang gusto kong services niya. And then for the total, so dental cleaning 1,500, oral examination 500, that's 2K already, and then x-ray is 1,000. So the total should be 3,000. So let's see if tama ba yung total. So yun, tama yung total. Services total 3,000 pesos. So let's say masyadong mahal, ayoko ng total na yun. Ang budget ko lang is 2K. So tanggalin natin yung dental x-ray. So let's check, and 2,000. So nabukasan ng 1K kasi diniselect natin yung dental x-ray services. So okay tayo done. After that, date and time na. So let's say I want, ano bang date ngayon? It's 18 ngayon. And then 25, and then let's try to 7 a.m. natin gawin. 7 a.m. So 5 May 17, 2025 at 7 a.m. So let's book an appointment and see. So successful yung booking appointment natin. Nakalagay appointment booked successfully. So tingnan natin kung na-fill up ba yung null data sa appointment list na yun. So yun, yung kagaya ng null, yung kagaya ng empty data is meron ng laman. So dito sa may time services, kagaya na wala yan, meron ng laman. Dito sa oral examination, ganina, wala, meron na. And then yung date, tsaka yung total. This is, meron na. So date, Saturday, May, and then yun, 2,000 total. So nakapag-book tayo ng patient, new patient. So let's actually try to see what would happen if nag-book tayo ng wala pang patient. So book natin yung appointment. So nakalagay, please register a patient first. So bawal tayo mag-book ng appointment kasi wala pa tayong ni-register na patient. So try natin mag-register ng patient. So this time, mamaliin ko yung fields para sa validation checking. Sa error handling natin. So sa name, kunwari lagay ko numbers. Sa age, lagay ko strings 17. Gender, random to, mag-sum lang ako. Email, kahit ano na yan kasi pwede tayo mag-string tsaka integers sa loob ng email. Testing123 at gmail.com. Sa contact number, number na lang yan, kahit ang number na yan. Address, yaw, random na rin. Okay, ulitin na lang to. Try natin gawing okay, Laguna. Yan. Mamati. 3rd Street. So let's try to register the patient. So mayroon na agad nalagay, age cannot contain strings. So bawal yung strings age. So ayusin natin, kunwari 17. Yung actual number na. And then yan. Name cannot contain numbers. So ayusin natin, kunwari Al John Lumpia. And then register. Tignan natin kung tama. Gender must be either male or female. So yun, sorry, male to, male. And then register. So yun, gumana na yung patient. Gumana na siya. Kasi wala na siyang error na nakita. So let's click OK. And then wala na yung mga fields. So if sorry, hindi ko lang to, randomize ko lang. Tapos gusto mo delete lahat. Pwede ko pwede yung clear mo doon para clear fields yung Tapos tingnan natin dito. Nakapag-register tayo, Arjun Lumpia, 17 male. Yan. Meron na siyang
personal information, wala na siyang booking appointment information. So, try natin mag-register ng patient, pero di pa natin na-finish yung booking kay Aljon Lumpia. So, try natin admin, page 712, mail, email, testing, at email, contact number, random na rin yan. So, yun, nag-error. Kasi, hindi na natin i-finish yung booking details kay Aljon Lumpia bago tayo makapaglagay ng panibagong patient. So, okay muna. I-clear natin yan. Tapos natin itong booking kay Aljon Lumpia. So, this time, gusto niya magpatanggal ng ngipin. So, kailangan niya ng simple tooth extraction. So, yun. Calculate total, 1.5. Kasi 1.5 yung total simple tooth extraction. So, tayo naman natin ngayon, same date. So, same date. Kasi same date siya kay patient, Noel Margadal. So, Sabado, holiday, May 17 at 7 a.m. 17 at 7 a.m. 7 a.m. 00 a.m. So, let's see kung pares lang date. 17 a.m. Okay, tama. 18. 18 pa. 18. 17. Okay, good. Tapos, ang gusto niya naman is gingivectomy. Calculate natin, 3K. And then, book natin. So, yun, may error handling na agad. And blinak na yung appointment booking kasi bawal mag-double booking sa oras na yun. So, kasi nakuha na yung oras niya. Bawal yung double booking. So, appointment schedule is already taken. So, hindi natin ibayin yung schedule para mapag-book tayo. Yan. So, nalagay. Aljon Lumpia, 17, male. And then yung gusto niyang service or surgery instruction. Mga ito. Gingivectomy and then simple tooth extraction yung gusto niyang service on Tuesday, May 20 at 7 a.m. Tapos yung total niya is 4,500. So, yun. Na-fulfill natin lahat ng error handling, lahat ng appointment list, lahat natin yung gusto natin i-add, lahat time dummy. And then, yun. Try natin itong i-clear. Let's see what will happen. And then, yeah. Na-clear yung oral examination. Tingnan natin to. Cosmetic, namin cosmetic. Mabong sa diagnostic. So, yun. Yun yung aming system. And then, I hope you've enjoyed our presentation. And then, pinta niyo exit. Let's see what will happen if we exit. Ayan, nag-exit siya. So, yun. Bye-bye. Hello. Hello. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.